Yun, magandang umaga po sa ating mga ka-MUG, mga ka-BTP, Bataan Transparency Page, no? Muli po isang magandang umaga sa inyo lahat at welcome sa ating panibagong live stream. So na-inspire lang po kasi ako dito sa sa message ni Mayor Vico, no. Si Mayor Vico po kasi 2 times na po siyang nanalo, no, na hindi talaga bumibili ng boto. No, kahit mayaman po 'yan. Sobrang yaman po ng tatay niyan. So, kung tutusin, kayang-kaya mamili ng boto pero hindi niya po ginawa, no. At 2 times po 'yon. Tinalo po niya yung incumbent. No. Actually, kasabay nga 'to nung Maribeles noon eh. Nanalo siya noon, nanalo din yung no to vote buying dito sa Maribeles. Eh. Kaso lang, sa Pasig nagtuloy-tuloy, dito sa atin hindi. So, pakinggan po natin yung kanyang mensahe. Napaka super inspiring po. Sana ma-inspire tayong lahat. No? My goodness. Gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan. Binabasag natin yung kultura ng patronage politics. Kailangan medyo extreme muna tayo. Ano po ba yung patronage politics? Yan po yung kasi po, ang totoo, ang barangay election, wala pong yan, wala pong partido, sa totoo lang. Actually noon nga po, bawal yung may grupo, may kapitan, tapos may mga kagawad, bawal po yun. Pero hindi po natin naiiwasan yun, So ngayon po pumayag na yung COMELEC sa ganun. Magkakagrupo kayo, nasa isang meeting kayo, payag na po sila ngayon. Ngayon ang sinasabi ni Mayor Vico, yung mayor, bawal po makialam. So, kung bawal yung mayor, bawal din gobernador. Kaya lang, hindi rin po talaga nasusunod. No? Tuloy po natin. Sa susunod ng mga eleksyon, baka pwedeng medyo gumitna na ulit o bumalik na sa mas normal. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa extreme. Kasi may pinapatunayan, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan yes. Po yung pinaglalaban natin mula 2019. At matagumpay tayo dyan, kaya hindi natin pwede basagin. Bagamat may mga kaibigan tayo, at alam naman ng mga tao kung sino ang mga kaibigan ko, sino yung mga tumulong sa akin. Wala namang problema doon. Personal capacity ko, kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Pero bilang alkalde, sa ngayon, hindi po pwede sa ngayon. Hindi po muna pwede. Sana maunawaan po ng lahat. Yung ibang kaibigan, medyo nagtatampo, pero tinatayuan natin to. Hindi naman para sa akin ito, kundi para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa ating lungsod. Sana po lahat ng mayor ganyan, ayaw niya makialam sa barangay election. Kahit magtampo pa yung mga kapitan sa kanya, wala siyang pakialam. Basta siya susunod siya sa tamang proseso, sa tamang batas na pinapatubad ng COMELEC. Sana all ganyan Sana dito lang naging mayor si Mayor Vico. Kaya yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung pati yung naging team name nung nakaraan. Ang lagi ko naman po sinasabi, malaya nga po tayo. Pati yung pangalan na Giting ng Pasig, di naman ako yung nagmamay-ari nun. Ang totoo, nakaisip yung salitang Giting na part. Si Consi Kim pa nga po yung nakaisip nun. Kaya talagang hindi ko pwede sabihin, ay may trademark ako niyan, huwag niyo gamitin. Hindi nga ako yung nakaisip ng pangalan na yun. So, yan po Pero hindi po ibig sabihin, porket ginamit yung salitang yun, o yung pangalan na yun, hindi po nangangahulugan na endorse po sila, o ako yung nagpatakbo doon. Yung mga iba, hindi naman kahit nga pasabi, yung iba wala, talagang ginamit na lang nila. Hindi ko sinasabi, sila. Ang importante, alam natin kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Alam kong baka maraming manonood po nito, siguro gagamitin yung clip ng mga iba nating kasama, ng mga ibang kandidato. At least, di ba, wala siyang pinanigan na kapitan. So, ibig sabihin lang yan, kakampi o hindi, di ba? Kakampi o hindi, pwede kang lumapit sa kanya bilang isang kapitan. Di kagaya dito, pagkakapitan kakalaban mo mayor, wala na. Wala ka ng pag-asa na makalapit sa kanila. Nice politics yung si Mayor Vico. Yung sinasabi ko lang naman, maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang.
Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung ito yung part na pinaka-inspiring, no? So pakinggan po natin mabuti. Akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Good morning po sa mga bagong pasok. Po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar o hindi ako sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Yun. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud din ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na ulitin nga po natin, ulitin natin. Hindi nyo kailangan gayahin. Ito, ayan. Sabi niya, ito ganito pumili ng kandidato, pero hindi nyo kailangan gayahin. So that is parang sarcasm yun, no? Dapat gayahin yun. Panoorin po natin ulit, ha? Kasi may tumawag, naputol yung parang naputol yung stream natin. Boto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Siyempre. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Siyempre. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. That's common. Pero may mga pagkakataon. Yun yung mga common. Yun yung mga common na pagpili natin, Kasi nakikita natin. Pero meron talagang iba diyan pakitang tao. No, ito yung pinaka-inspiring diyan na sasabihin niya. Hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Yan. Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sana wag mo nang tumawag, yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar o hindi ako sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Kasi kaya gumagastos ng malaki kasi gusto manalo, no? Which is pandaraya na yun. Di ba po? Bakit gumagastos ng malaki? Kasi namimili ng boto. Di ba? Ayan, go. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud din ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano naiwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Simple lang. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Pag malapit na po ngayon po malapit na ang campaign period, papunta sa barangay election. Sabi ni Mayor Vico, simple lang, huwag natin gawing komplikado. Kaya lang, di ba reklamo tayo ng reklamo, yung namumuno sa atin, ganito, ganyan. Pero tayo naman mga tao, nagpapadala tayo sa pera nila.
Di ba yun kasi yung problema? Tayo rin kasi talaga ang problema. Tayo mga mamamayan. Tayo rin yung nagpapahamak sa sarili natin. Kasi alam naman natin yung red flag nila eh. Unang-una, namili ng boto. Red flag na yun eh. Pinakamalaking red flag na yan eh. Diba? Tapos, ano nangyari? Wala tayong kadala-dala. Ano po? So, ayun lang po, no? Na-inspire lang talaga ako dito. So, kaya nag-live ako ngayong umaga. Napanood ko kasi ito kagabi. Tapos, senior din natin sa group. So, sabi ko, ano ko nga, ano ko nga to, i-content ko nga to, sabi ko. So, sana po na-inspire tayong lahat, no? At sana i-share natin tong video na to para mapanood din na ating mga kababayan na hindi pa namumulat sa katotohanan na ang vote buying po ay napakasama. Kaya po hindi tayo talaga umaasenso. Kaya hanggang ngayon mahirap tayo dahil sa vote buying. Tandaan niyo po 'yan kasi kita niyo namili ng boto, magnanakaw 'yan eh. Nanakawin yung pera natin sa barangay, sa bayan. 'Di ba? Dapat alam ng lahat 'yan. So sana i-spread this video, no, paki-share po. Tapos subscribe na rin po tayo sa Bataan Transparency page. Pa-follow po ng page natin, dalawa 'yan. Maribeles Unity Group and Bataan Transparency page. So yun nga po, no, maraming salamat at muli po. Minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. At sana po gamitin natin sa tama at sa mabuti. Muli po isang magandang umaga. Paalam po sa mamayang gabi po mag-live ulit po tayo. Nabubulol na ako. Bye-bye po.